Bago ka daw pumasok sa school, make sure na dumumi ka na sa bahay nyo kasi baka sa school ka abutan. At yun ang isa sa hindi ko makakalimutang nangyari sa akin noong high school ako. Pero bago yon, kung may kumakain sa inyo ngayon, ubusin nyo muna yan bago nyo to panoorin kasi medyo disgusting talaga siya mga be. Anyway, konting recap muna tayo nung elementary pa ako para naman hindi lang ako mag-isang nakakahiya sa videong to. Tanda ko pa dati, grade 4 ako noon nung nag-gardening kami. Pinagtatanim kami ng teacher namin noon sa likod ng classroom namin ng iba't ibang gulay. Nakakatamad nga yun kasi kailangan pa namin magdukal muna ng lupa. Tapos kailangan araw-araw pa siyang diligan. One time, nagbubunot kami ng damo noon sa gilid ng mga tanim namin. Nang bigla kaming napatigil nang may naamoy kami kasi grabe, sobrang baho. Huh? Ano yun? Oh, ew, kadiri ang baho. Sinong umutot? Itain mo na yan. Habang nagmasid-masid kami nun sa paligid namin, napansin namin yung isa naming kaklaseng babae. Nakatayo lang kasi siya at umiiyak sa gilid. Nagtataka kami nun kasi para siyang literal na statwa dun sa pwesto niya kasi nakatayo lang talaga siya. Hanggang sa napansin namin yung binti niya. Yak, kadiri! Nakatayo siya sa palda niya. Grabe, bakit yan ka tumakay sa palda mo? May CR naman ah. Halo-halong eksena yung nangyari noon. Yung iba nagtatawanan, tapos yung iba parang naaawa. Ako naman, confused talaga ako nung time na yun. Tapos yung isa ko ngang classmate na yun, humagulgol na siya ng iyak, tapos hindi na siya nagsasalita kahit pakausapin siya ng teacher namin. Eneng, bakit hindi ka ba nagsabi? Papayagan naman kita mag-CR eh. Ang nasa isip ko noon, siguro kaya hindi na siya nagpaalam sa teacher namin noon, nahihiya din siya. Kasi sure na pagtatawa na siya ng mga kaklase namin kapag nalamang tatai siya. Or pwede din namang may LBM siya that time, kaya di niya napagilan. Summer na! Beat the heat with Nestle All-Purpose Cream Summer Yenda Treats. Fast forward to high school tayo. May reporting kasi kami nung araw na yon, tapos Monday pa. Kaya nagmamadali talaga akong pumasok nun. Sa hindi nakakaalam, kapag Monday, may flag ceremony kami nun, kaya dapat mas maaga talaga yung pasok namin nun. At dahil sa pagmamadali ko nun, nakalimutan kong dumumi sa bahay bago ako umalis. Well, hindi naman talaga ako lagi dumudumi bago umalis kasi hindi rin naman lagi ako nakakaramdam. Anyway, pagpasok ko ng classroom, normal lang naman ang lahat. Nakalipas ang 4 na subject namin nun at natapos din yung lunch namin nun. Hi Jed! Nadala mo ba yung report natin? Oo, nadala ko. Alam mo na ba yung sasabihin mo mamaya? Oo naman. Good luck sa atin mamaya. First class namin sa hapon yung subject na may reporting ako. Kaya kinakabahan talaga ako that time. At doon na nagsimula sumakit yung tiyan ko. I mean, normal lang naman talaga sa akin sumakit yung tiyan kapag kinakabahan ako. Pero iba yung pakiramdam ko ng mga oras na yun. Okay class, please ready your reports. Hala, ngayon pala yun. Gagi, nakalimutan ko yun sa atin. Hala, ma'am pwede po ba bukas? Hala ko bukas pa yun. Class naman, ang linaw-linaw ng sinabi ko sa inyo na ngayong Monday ang reporting nyo. Kaya sa mga hindi nakagawa, bagsak na kayo. At sa may mga dala, hala siya, sige, mag-ready kayo. Ginigigil talaga ako ng section na to ha. Kayo talaga ang worst section. Uy, Eme. Yung boundaries nyo ha, nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Anong ako? Ikaw kayo nagtanong dyan. Patay tayo nito, bagsak tayo. Bawi na lang kayo next live. Next quarter yun. Natatay na ako. Paano ako nito? Mainit pa naman yung ulo ni ma'am. Bakit ba kasi ngayon pa to umepal kung kailan may reporting ako? Lalo na akong kinabahan nung time na yon kasi di ko talaga alam kung paano ko pipigilan yung nararamdaman ng puso ko. Ng tiyan ko. Jed, okay ka lang ba? Paano ka natatay na ewan? Uy, anong natatay ka dyan? Hindi kinakabahan lang ako. Kala ko naman, pero ako nga din kinakabahan ako. Oo,
Natatay na ako kanina pa. Huwag na lang kaya ako mag-report. Okay lang siguro na bumagsak ako kaysa naman nabutan ako habang nagre-report sa unahan. Mas nakakahiya yun. Pero buti na lang, hindi kami yung unang tinawag nun, kaya naman naglakas loob na ako magpaalam kay teacher nun. Ma'am, pwede po bang mag-CR muna? Hindi pa naman po kami yung magre-report eh. Sige, pakibilisan lang at baka kayo na ang nagsatawagin ko. Sige po, salamat ma'am. Agad-agad akong pumunta sa CR namin nun at grabe. Hindi lang yung sakit ng tiyan ko yung kalaban ko dito, kundi pati yung amoy ng banyo. Grabe ang panghe. Kaya ayokong sumi-CR sa school na to eh. Ang panghi-panghi ng CR. Yung mga hindi man lang marunong magbuhos. Dito kaya? Ay, walang lock. Sa kabila kaya? Labas na talaga. Ay, kadiri. Hindi mo lang nagbuhos dito. Dito kaya? Ay, salamat. Hirap na hirap ako sa sitwasyon ko nun kasi pinipigilan ko mag-create ng sounds nun. Tapos lagi pang may kumakatok sa pintuan nun kasi iihi yata. May tao. Oh my gosh. Huwag naman sana nilang maamoy. Ang baho. May tumatai yata dyan sa kabila. Ang baho. Tara na nga. Hindi na ako makahinga dito. Nakakahiya. Paano pag nakita nila ako paglabas ko? Viral ako nito sa buong campus pag nagkataon. Shucks, wala pang tulo. Inabot din yata ako ng 10 minutes nun bago natapos ako. At minake sure ko na walang tao sa labas noong lumabas ako ng CR. Uy Jed, bakit ang tagal mo sa CR? Anong ginawa mo? Siguro Okay, our next reporter, Jed and Rushley. Pumunta na kayo sa unahan. Isopagos. Nagsimula na nga kami mag-report noon. Noong una, medyo awkward pa kasi feeling ko alam lahat ng kaklase ko yung nangyari sa akin karumal-dumal sa loob ng CR. Pero nasanay na rin ako nung pahuli at natapos namin ng maayos yung reporting. Tuwang-tuwa pa nga sa amin yung teacher namin noon eh. Share ko lang. Very good! Ganon mag-report class. Kita niyo yun? Ganon dapat class. Very good, Jed and Rushley. Palakpakan natin sila, class. Isa lang yung natutunan ko noong araw na yon. Na wag kayong aalis ng bahay nang hindi dumudumi kapag nararamdaman nyo nang may gustong kumawala dyan sa tiyan nyo. Pero kidding aside, gusto ko lang sigurong i-point sa video na to na if ever maka-encounter kayo ng taong nakadumi or naabutan sa school, as much as possible, wag nyong pagtatawanan, okay? Kasi traumatizing talaga yun. Hindi nyo alam yung feeling pero grabe. Kasi alam niyo ba yung kaklase ko nung elementary na naabutan sa garden? Sa pagkakatanda ko, isang linggo siyang hindi pumasok nun dahil sa hiya. And also, wag nating hayaang matalo tayo ng struggles natin para hindi natin magawa ang isang bagay. Kasi naniniwala akong kapag gusto natin, maraming paraan yan. At kung ayaw, maraming dahilan. So, ayun lang naman. Sana nag-enjoy kayo sa video ito at kung may experience din kayo katulad nito, wag na kayong mahiyang ikwento dyan sa baba kasi ako nga nag-share sa inyo to eh. So, ayun lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!